Background lang bago ko mabalitaan yung project na to. Paglabas ko ng PBB, ito talaga yung bumungan sa akin na balita. Ready na. Oo, sabi sa akin, oh may movie na Shake Rattle and Roll. Sabi ko, wow. So parang nandun pa ako sa PBB na sa labas pa kami bahay. Sabi ko, sige. Tapos next day, sinabi sa akin na ipapasok daw sa MMFF. So, parang dumagdag yung excitement ko kasi again, first time ko nga ito sa MMFF. And yung role ko dito, if you guys know, nag-Shake Rattle and Roll na ako last year. Last year ba? Ano ba to? Yeah, yung ano, 2 years ago pala, sorry, 2 years ago. Nag-Shake Rattle and Roll na ako. So, ang role ko doon before is naging zombie ako. This time, sobrang layo niya eh. Sobrang layo. I would say sobrang layo niya from my role before kasi ito parang may character talaga. May mararamdaman niyo yung puso ng character ko. So, excited. Bida ka dito, Lisa. Bida ba? Yeah, Bida. Dapat may solo pocket president ka, bida ka. Thank you to Regal, of course, to Mr. Cel sa pagbuo ng character ko. Tsaka kay Miss Nalin, ating writer, no? Maraming salamat. Kasi, ano nga eh, natutuwa ako habang binabasa ko at habang tinitaping na yan yung Shake Rattle and Roll. Sobrang, ano eh, parang, alam niyo na-realize ko nga na ang horror pala ay mahirap talagang gawin. Kasi may drama, may parang, in a way, may parang light na eksena, tapos may parang pagka-thriller siya. Mahirap siya, papakita mo lahat ng emosyon eh. So, kasi ang drama, malinaw eh, no? Malinaw. Horror. Inaangklahan din niya ng family drama, ng drama pa din, ano? Oo, tapos kailangan mo matakot, kailangan mo, basta kailangan may mga, may specific na sige, we'll find out kung ano. Go ahead lang, guys. Sorry mga siguro lang 5 minutes, no? Yeah. Ako ng video pa siya na pinapapasok. I can see, I'd like to acknowledge the presence of our... Yeah, ayun, siguro masasabi ko na si Riel, pangalan na pala ng character ko dito ay si Riel, is very well-connected sa mga kasama ko sa movie. With Kuya Richard, Miss Ivana Alawi, kay Matt. So, well-connected siya sa lahat. So, nakakatuwa rin kasi, alam mo yun. Ang ganda lang. Connected siya sa lahat. Yun, nakasumobra eh. I know. So, baka mag-overshare. Ayun. So, doon na muna. Marami pang mga press cons eh. So, Feature ba siya? which episode daw are you top billing? Third episode. Third episode. With Kuya Richard Gutierrez and Miss Ivana Alawi. That's one of the smoothest shoots we had. Future, yeah. Ayun. Ay, kuha nyo. Galing ah. I know. That's how they are. Okay. We will entertain a set of questions. Siguro si Jun Lalin, he can ano na lang siguro. Jun, meron ka o gusto mong mamaya na yung questions? Sige. For now, we can have Alex Brosses of the Daily Tribune to shoot his first set of questions. Hi Alex, Mare. Hello. Justin, you being... Justin po. Dustin pala, sorry. Dustin, you being in a second Shake, Rattle and Roll movie, what was the experience like before and after? Wow. Alam niyo na sabi ko sa prod last time na grabe talaga yung upgrade ng shooting namin this time around. Well, last time, nung first time ko mag-Shake Rattle and Roll, grabe naman na din yung naging experience ko doon. Pero this time around,
parang dinoble or tiniple nila yung production talaga. Yun talaga yung napansin ko. Marketing, yung creativity, yung bawat eksena namin, pinag-aaralan talaga namin. Mas naging collaborative kami ngayon. Siguro dahil part na rin ako ng lead. Siguro mas naging mas naging involved ako this time with my co-actors sila Kuya Richard, Miss Ivana, and also to direct Ian. In a way, mas napasok ko yung sarili ko sa movie na to. Mas pinaghandaan ko, mas may pressure, no? Kasi alam naman natin kung ano yung gusto natin ibigay sa mga supporters, sa fans. So, I think yun yung pagkakaiba. And also yung, again, makikita nyo talaga dito yung puso ng character ko. So, I'm really excited. Naramdaman mo yung yung pagiging hands-on ng producers na? Sobra. Alam mo yun, nagulat nga ako kasi parang, may Gen Z atake na to ngayon. Super hands-on. Nakikita ko, na-appreciate ko yung production talaga, kung paano sila kumilos, yung mga strategy nila, yung mga decision making nila. Kakaiba talaga. And kudos to Mr. Cell and Sir Keith, of course. Sobrang hanga ko sa kanila. Gusto ko na nga GoPro next year. Joke lang. As we all know, Justin is, clear ko lang, he is managed by Sparkle, Regal Entertainment, and Virtual Playground. Tatlo. Wala nang natitira sa akin. Joke lang, ang dami ang managers. Ayan. Follow-up question. Go. Since Halloween is just around the corner, can you share with us kung meron kang creepy experience while growing up? Yung nakakatakot or Nakakatakot na something strange? experience. Were you, ganyan na? May mga times, siguro ang nasa utak ko ngayon, before kasi magkatabi kami ng brother ko matulog. Tapos pagka-dilat ko, parang nakita ko siya na parang yung mukha niya skull. Tapos sinuntok ko yung mukha niya. So parang yun yung parang talagang naging sa akin, parang tuwing pinag-uusapan yung mga ganong tanong. Personal. Oo, yan yung pumapasok sa isip ko kasi ang tagal ko siyang tinitigan na naging skull talaga siya. So, yun, hanggang ngayon parang trauma ko siya or natatakot ako tuwing naalala ko kasi parang kapatid ko yun eh. Mamaya, diba? Baka may pinanggalingan kang pinanood prior to that. Check natin na rin. Wow. To make it. Are you the type na matatakot din or hindi mo lang pinapansin kung just like that experience? Actually, natatakot din ako. Sobra. Naalala ko nung Dubai kami, may pinuntahan kami doon, horror house. Halos masira na yung mga damit ng mga kasama ko nun. Kasi ako talaga yung tagahiya sa kanila. Yun, hanggat sa gusto kong kontrolin yung utak ko na huwag matakot na hindi naman totoo yan. Matatakot din talaga ako eh, yun talaga yung reality. Yeah. Okay, thank you. You're good, Mare. Yeah. Miss Tessa, wala. Okay, you're good na. Okay, follow up ni Miss Tessa before I give the microphone to Chad na late. Oh, Miss Tessa. Hi, Nikki. Hi, hello. Well, congratulations, as you said, this is your first year you've been part of several legal movies before, no? Syempre, the turning point, do you think the turning point was really PBB? And during that time, na ito yung naging malaki, this is your year, may time ba na medyo na-hit ka? Or do you think that your career was really how it was meant to be, na nag-build up dito sa pagiging lead mo? How long have you been with sa showbiz na? Yeah. Patas papunta sa PBB? Almost 3 years. Hindi naman nakatagala. Almost So, nagkakuha ka agad ng movie, diba? With like Love's movie.
Yeah, pero prior to that, nagkaroon ako ng series with Regal also, ano po, 1 and 3. Ganda ng ano. Love na Super, oo. And to answer your question, no, before PBB actually, sobrang na-appreciate ko nga to eh. Before PBB, andyan na talaga si Miss Rosel na talagang binibigyan ako ng plano, ito yung mangyayari, ito yung mga projects. And yun nga, to be fair, before PBB, nagka-guilty pleasure na ako na wala pa man din akong pangalan. Binigyan na ako ng tiwala. So, I mean, mga RSP, Gustin Presents, ang dami ko rin. Siguro naka-8 ata ako ng RSP eh. So, I mean, nandun talaga yung support ni Miss Rosel ng buong Regal Entertainment, no? But of course, iba yung impact ng PBB. Now, siguro nagkataon lang din talaga na binless tayo ni God na may nagtiwala si Miss Rosel sa atin, tapos nag-PBB pa tayo. So ngayon, yung perfect timing na mag-grow na tayo sa Shake, Rattle and Roll. Kasi parang wala namang reason para mainig pala siya. Wala. Ang daming nagganap in the last 3 years. Kasi we did it 3 years na. Correct. But I know she will say na I'm pumunaan, para don't want the spotlight. But if we can just ask Miss Rosel, she's what open to is questions. it about Dustin that you have given him so many breaks in the last few years? What have you seen